beloved, Boss Mike, Cervera. Puntahan na ho natin si Manong Chavit, mga kababayan, na isa pang gigil na gigil kay Pangulong Bongbong na gusto niya mapatalsik. Pasok. Lalaki ito. Ang suggestion ko, alam lahat ni Presidente ito, he should resign bago siya patalsikin ng taong bayan, kagaya yung tatay niya. Dahil marami na, they're just silent. Marami nang nagagalit na tao sa mga nangyayari. Dahil ito na Maraming nagagalit ang pinagsasabi netong si Chavit, mga kababayan. Hindi ka nga umubra nung rally nung 2020, nung September 21. malaki. Bakit na-tolerate for 3 years? In his term alone, to. Term niya to. So, Gov, what exactly are you accusing the president of? Is it lack of oversight? Eto na mga babaeng nagtatanong, mukhang meron na ho silang pinag-usapang palitan ng kwentuhan, ano? Or tolerance? Or do you think may pagko-cover up? Ako, oo. Yung last hearing lang, napanood ko, I was in Rome. Linampasan ng Ilocos Norte. Wala rito. Okay, pero Gov, at the same time, Yung sinasabi mo naman sinagot naman ni Sandro Marcos Gusto niya kasi, mga kababayan, sabihin na pati si Sandro dawit diyan. Tapos ikokonekta kay Pangulo. Ang tanong nga at ang sagot ni Sandro sa tanong ni Chavit na meron daw ghost project sa mga lugar na binanggit, mga kababayan, hindi naman distrito ni Sandro Marcos. Paano nyo maikokonekta yon? Kundi ba naman talaga itong matanda na to nuknukan na rin ho ng ulyanin, ano? ang tanong din, why would the president launch this whole investigation into flood control anomalies kung sangkot siya? If it will trace back to him. Inuna- Oo nga, June Paldas, thank you naman. Yan na nga yun, Chavit. Kung ang Pangulo may kinalaman dyan, bakit siya pa yung nangunguna? Para kayo habulin. O baka naman natatakot lang ho si Chavit na baka mabusisit, mapres din ang kanyang mga ari-arian kung sakasakali na na matunton na mayroon din siyang mga flood control project dyan sa may Ilocos Sur, na mga pinondohan. Nako, mga kababayan. Niya yung maglalabas. May maglalabas na Inunahan na niya. Inunahan. Ayun yung palabas ni Tandang Chavit. Ano po? Palabas ni Tandang Chavit, inunahan na lang daw ni Pangulong Bongbong. Bakit kasi? Dapat nagmadali kayo nang hindi si Pangulo ang nauna sa inyo Di po ba, mga kababayan? Ang problema kasi, mga kababayan ko, ang nangyari, si Pangulo pa talaga ang nanguna para ho isiwalat lahat itong katarantaduhan nila. Di po ba? Si Pangulo Wala naman hong iba na gumawa niyan sa kasaysayan. Yan din naman ang pinanlalaban ng Malacanang, lalo na si Attorney Claire Castro, na ang Pangulong Bongbong ang siyang nanguna para mag-imbestiga. Huwag niyong kakalimutan na hindi ho nagawa ng mga nakaraan na mga administrasyon, kahit pa sila ay panay ang sigaw na galit daw sa magnanakaw at susugpuin daw sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Ang nangyari, mga kababayan, hindi ho Bigla ho nung malapit nang bumaba sa pwesto, ang matandang Duterte, nagsabi ho, mga kababayan na kahit daw bigyan pa siya ng 20 years, ay hindi niya masusugpo yung pong korupsyon. Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo, matindi. Hindi mo pala kayang solusyonan ang korupsyon. Nangako ka noong panahon ng iyong eleksyon. Di po ba? Anong sabi niya, mga kababayan? Susugpuin ko ng 3 hanggang 6 na buwan. Nung dumating na ho yung huling taon ng kanyang panunungkulan, umamin ho yung matanda na Duterte. Hindi ko kayang sugpuin
ang korupsyon kahit bigyan nyo pa ho ako ng dagdag na 20 taon. Maghanap kayo ng Marcos, isa pang Marcos, para siya ang solusyon. Ngayon ho, etong matandang Chavit Singson, aba mga kababayan, nanggigigil. Kita nyo ho, nanggigigil na ipalit yung anak nung nangako minsan sa atin na na susugpuin daw ang korupsyon. Kita nyo? Yan ho yung sinasamahan ni Chavit Singson. Nako, mukhang mali yata yung impormasyon na nakuha ni Chavit dito. Kaya ho mga kababayan, ang nangyayari, puro na lang kuda. Wala na hong naipakikita. Puro lang paratang. Wala namang daladalang ebidensya. Tingnan nyo. Yung last hearing lang, napanood ko, I was in Rome. Linampasan ng Ilocos Norte. Wala rito. Okay, pero Gov, at the same time, ang tanong din, why would the President launch this whole investigation into flood control anomalies kung sangkot siya? Kaya nga, bakit mo pinipilit na sangkot siya? Wala nga makapag-connect. Ito naman si Chavit. Meron na po ba kayong narinig sa mga saksi, sa mga resource person na si Pangulong Bongbong ang tumatanggap ng kickback diyan sa flood control? Yung pa talagang tao na nagbubunyag at nangunguna para ho masawata ang korupsyon sa gobyerno. Yun ako, Chavit. Siguro, Chavit, ang gawin mo, umuwi ka na lang sa Ilocos Sur. Pumunta ka doon sa iyong farm. Tumira ka doon mag-isa. Hindi, magsama ka ng taga-bitbit mo ng kagamitan mo. Magsama ka ng yayo mo. Tapos doon ka na lang tumira. Kaysa nang gugulo ka, nagpapahayag ka ng maaaring makasira sa isipan ng taong bayan. Di ba ba? If it will trace back to him, Inunahan niya yung maglalabas. May maglalabas na eh. Inunahan na niya. Kunyari ka maglabas. Pero hindi siya makalusot dahil meron siya sa Ilocos Norte. How come na Anong magkakaroon nga? Wala nga. Ito naman si Chavit, puro paratang. Ilabas mo yung ebidensya mo. doon yung Diskaya have 421 projects all over the country. Yun totoo naman. Pero anong kinalaman ni Pangulo dyan? Iniimbestigan nga. Unang salta, wala naman binanggit na Bongbong Marcos tumanggap ng lagay o tumanggap ng kickback sa pamamagitan ng flood control. Hindi po ba yung lahat halos hindi nyo ba napansin? Halos lahat mga DDS senators ang mga tumanggap. Si Pulong, kita nyo 52 billion yung nai-issue sa kanya sa flood control na wala naman makita. Kita nyo mga kababayan ko. Grabe, no? So ngayon, alam nyo mga kababayan, itong si Chavit ngayon mukhang desperado na ito. Ano po? Mukhang tingin niya mga kababayan magagawa pa niya noon yung panahon ni Estrada na kanyang inilaglag na kaibigan niya, mga kababayan ko. So, ang mangyayari nito, puro na lang akusa. Wala naman silang maipakikita na ebidensya. Alam nyo mga kababayan, ako matutuwa kapag ang mga ari-arian ni Chavit mapris tulad ni Diskaya. Pag yan napris mga kababayan, maraming matutuwa kay Pangulong Bongbong. Grabe Our beloved Boss Mike